Matthew chapter 18, verse 21. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Verse 22, Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. And when he had begun to reckon, one was brought unto him which owed him 10,000 talents. But for as much as he had not to pay, his Lord commanded him to be sold, his wife and his children, and all that he had, and payment to be made. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Verse 27, Then the Lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt. Verse 18, But the same servant went out and found one of his fellow servants, which owed him 100 pence, and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. And his fellow servant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all. And he would not, but went and cast him into prison till he should pay the debt. In verse 31, So when his fellow servants saw that was done, they were very sorry, and came and told unto their Lord all that was done. Then his Lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me. And shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as I have pity on thee? In verse 31, And his Lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your heart forgive not everyone his brother their trespasses. Tayo po ay manalangin. Purihin ka po, banal naming Diyos na mapagpala. Salamat po sa iyo pong kahabagan at iyo pong biyaya, Panginoon, na kami po ay sama-sama po na narito, Panginoon, at iyo pong binigyan ng pangunawa sa maraming katotohanan po, Panginoon, at binago mo po ang aming mga buhay. Pinatawad mo po ang napakarami po naming kasalanan at pagkukulang. Bagamat kami, Panginoon, ay hindi pa rin po karapat-dapat, ay iyon pa rin kami, Panginoon, in-enable at nilagay po sa ministeryong ito upang tanggapin at kilalaning iyo pong lingkod, Panginoon. Salamat po sa pribilehiyong ito na sama-sama po kami, Panginoon, ay makapagpuri, makapagsamba. Lagyan mo po ng kasiyahan ang puso, bawat isa po sa amin na sasamba nga po kami, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Sa iyo namin, ibabalik lahat ng papuri, pasalamat, at ang aming mga puso, Panginoon, ay ituwid mo sa oras na ito. Tanggalin mo po ang aming mga kayabangan at magiging makasarili, Panginoon. Palitan mo po ito ng puso, Panginoon, na may pagmamahal, ayon po sa inilagay ni Kristo at ng Espiritu ng Diyos sa amin pong buhay. Sa iyo po lahat ang pagsamba, Panginoon, papuri, pasalamat. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalang banal ng Panginoon namin Jesus. Amen. Salamat po, mga kapatid. Pasensya na po at ang atin pong nagloloko po yung ating visual po. So this passage po, mga kapatid, is about the parable of the unforgiving servant. Ito po ay kasagutan sa tanong po ni Pedro na sabi niya, ilang beses ko ba dapat patawarin yung aking kapatid na nagkasala? Sabi niya, Panginoon, 7 beses ko bang papatawarin yung aking kapatid na nagkasala? Ang sabi ng Panginoon, hindi ko sinasabi sa inyong 7. Ang sinasabi ko sa inyo is 70 times 7. So, 70 times 7, kung susumahin mo, 490. But literally,
what the Lord is saying is, kailangan nating magpatawad ng meron pong mahabang pisi, di ba? Kailangan nating palawigin yung atin pong patience sa bawat isa. Well, ang atin pong makikita sa karakter po ng ating Panginoon, if we look on the history of the Israelites po, mga kapatid, the people of Israel in every generation, sila po ay paulit-ulit po na nagkakasala sa Panginoon. At paulit-ulit din po silang bumabalik at humihingi ng tawad sa Panginoon. If we look on the book of Judges, it goes on cycle, no, for how many generation. At ang Panginoon po ay patuloy na nagpapatawad. Hindi po siya nagsasawa na tanggapin po yung mga taong bumabalik loob sa Kanya. Kaya ang nais lamang ng Panginoon na tayo po ay matutong magpakumbaba at magpasakop at bumalik loob sa Kanya. Diba? Yun yung principle natin ay yung 1 John, the 1 John chapter 1 verse 8 and 9. Kailangan nating i-confess ang atin pong pagkakasala sa Panginoon at humingi ng tawad. Nevertheless, as a Christian, mga kapatid, hindi po isang license para sa atin po na magkasala dahil iisipin natin paulit-ulit naman ang Diyos na nagpapatawad. Ay pwede naman akong paulit-ulit na magkasala. It is not our intention. It is not our hindi po ito yung logic na meron po ang isang mananampalataya. Now, the Lord Jesus Christ is talking about the laws of the kingdom. No? Ito pong kanya pong pagpapaliwanag, at inapaliwanag niya po yung darating po na nakaharian ng ating Panginoon. At yung kingdom po is not a lawless, but rather, meron pong mga sinusunod ng mga patakaran, ng mga batas na dapat pong magiging standard po ng pamumuhay ng bawat citizen ng bansa po na ito, sa citizen po ng ating Panginoon. Now, isa po dito ay, ito po yung kasagutan sa tinatanong ni Pedro na sinasabi niya, Panginoon, ilang beses ko ba dapat patawarin ang aking kapatid na nagkakasala? Now, in our lesson today, mga kapatid, ay nawa po ay matutunan. Meron po tayong makitang liwanag at we could have another motivation sa buhay natin na ganapin po kung ano po yung nais ng Diyos sa buhay natin. At ang katotohanan po, mga kapatid, lahat po tayo ay talaga pong merong weaknesses when it comes to this part. Hindi po madali yung lumimot, lalo na po doon sa mga tao na nagkasala po sa atin. We know that it is not easy, no, mga kapatid. At bagamat sometimes madali lamang ipayo, madali lamang sabihin, pero in real thing, kung tayo po ang nasa kalagayan na yan, ay alam po natin na hindi po ganun kadali. So sometimes, ginagawa nga natin ay we rather avoid talking, no? Para hindi na lumala yung gusot, yung conflict between brothers and sisters with one another. So ginagawa natin ay, dahil hindi naman natin kaya sometimes minsan na agad-agad na magpatawad, hinahayaan natin yung kaunting panahon ang lumipas. That is also wisdom, right? Because we have a weakness in that part. But by principle, ang sinasabi nga sa atin ng Panginoon, we need to forgive. So, in our lesson, ang unang-una pong ating makita diyan, our debt was forgiven because of God's mercy. Dahil lamang po yan sa kahabagan po ng ating Panginoon. Sabi niya nga sa Titus, diba, not by the works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. So in verse 23 hanggang verse 25, kita natin diyan na may isang tao, no, na nabuklat doon sa kanyang record na napakadami po niyang pagkakautang doon sa hari. Sabi ng Panginoon, ang
the kingdom of heaven is likened unto a certain king, no? Merong hari, tapos yung hari isang araw, pinabuklat niya yung mga record, at nakita niya merong isang tao doon na napakadami na, sa patong-patong na yung pagkakautang. At pinatawag niya yung tao na yun. Pinatawag niya, titingnan niya, napakadami mo ng utang. Ang utang na ito ay hindi kayang bayaran. Ang sabi ng Bible, ang pagkakautang niya po ay umabot sa 10,000 talent of gold. 10,000 talent. Sa pag-aaral po natin ng banal na kasulatan, ang isang talent of gold po nung araw, nung panahon ng ating Panginoon, equivalent po iyan sa 6,000 dinari. Isang dinari po ay, sa pagkakaalam po natin doon sa kasaysayan nila, ito po ay upa ng isang araw na pagtatrabaho ng isang ordinaryong manggagawa. Would you imagine yung isang talent of gold is 6,000 dinari. 6,000, arawan na sahod ng isang tao. We'll multiply it by 10,000, mga kapatid. Napakalaki po nun. It's worth 60 million dinari. So, kung ordinaryo ka lamang na manggagawa, kailangan mo ng 164,271 years na pagtatrabaho po na walang pahinga para po mabayaran ang iyong utang. So that means, ito pong servant na ito ay talaga pong imposible sa kanya na mabayaran ang kanyang pagkakautang. Amen? Nakita po ba natin yung pinaghalimbawa po ng ating Panginoon? Na ito pong pagkakautang ng taong ito, imposible po para sa kanya na ito ay mabayaran. Ngunit, dahil po sa kanya pong pagpupursige, siya po ay nagmamakaawa. Diba? Sabi niya, nagmamakaawa siya na wag mo nang, sabi niya, Panginoon, bigyan mo pa ako ng panahon para magbayad. Bigyan mo ako ng pagkakataon. So nahabag ang ating Panginoon. Nahabag ang ating Panginoon. Ang sabi ng ating Biblia, ang Panginoon po ay na-touch po yung kanyang damdamin doon sa pagpapakumbaba at pagmakaawa po nitong tao. Kaya ang ginawa niya, imbis na pabayaran, hinayaan niya na lamang po na ito ay ibigay. So, the servant plead for deferment, but the king granted him a full amnesty. Maunawaan natin na yung pagkakautang nitong tao ay imposibleng mabayaran. Kagaya din nating pagkakautang natin sa ating Panginoon ay hindi natin kayang bayaran. Amen? Sana po, wala pong isa man sa atin na maniwala na may kakayahan tayo na bayaran ang ating pong kasalanan. That is why we stop thinking about those things. Nung araw, basta ako ay magpapakabuti, ako ay palaging magsisimba, ako palagi ay gagawa ng mga bagay na mabuti para ang aking kasalanan ay aking mabayaran. But this is not true. Pinapakunawa po sa atin ng banal na kasulatan, mga kapatid, na hindi natin kayang bayaran kailanman ang mga bagay na ating nagawang kasalanan. Wala pong taong pinabanal o napabanal dahil po sa paggawa ng mabuti. Hindi po kailanman naligtas ang isang tao dahil sa paggawa ng mga bagay ng katwiran. At instead, ang nagligtas po sa atin ay ang katwiran po ng ating Panginoon. Amen? So it is only by grace through faith that we are saved. And the servant flee for deferment. Nakikiusap siya, Panginoon, pwede bang bigyan mo ako ng palugit? Babayaran ko naman po eh. Di ba sabi niya, babayaran niya naman. Hindi naman po siya nagsabi na hindi niya babayaran. Kaya sabi niya, Lord, have patience with me and I will pay thee all. Yung batas natin, kahit sa atin pong legal aspects, hindi mo pwedeng ihabla yung tao hanggat siya po ay nagsasabi na babayaran niya yung kanyang utang. Di ba ba?
Kapag ka sinabi mo na hindi mo babayaran, saka ka lamang pwedeng idemanda, estapa po yon. Pero hanggat sinasabi mo, babayaran ko naman. Hindi lang alam mo kailan. So, hindi ka pwedeng idemanda. Kundi, magbibigay ka ng plan kung paano mo mabayaran ang iyong pagkakautang. Now, the Lord, yung king, imbis na tanggapin po yung kanyang pakikiusap na bigyan siya ng palugit para bayaran, ang ginawa ng Panginoon niya, naawa at nahabag sa kanya, imbis na siya po ibenta kasama yung buong sambahayan niya, sabi niya, sige, huwag mo nang bayaran ang iyong utang, okay na yon. Binura na ng kanyang Panginoon lahat ng kanyang pagkakautang. So, just like all of us, when we come to God in the name of Jesus Christ, gaano man kalaki ang ating pagkakautang, maliit man o malaki, ang sabi ng Panginoon, lahat po yun ay pinatawad na. Ayun po yung word na pinatawad. So, pag pinatawad na, ibig sabihin, hindi na po pinababayaran pa ng ating Panginoon. Sometimes lang po, yung mga hindi nakakaunawa, ay nais pa rin pong bayaran. Kaya nga po, mayroong iba, gusto pa magpapako sa krus. Ang iba po ay nagpipinitensya pa, di po ba? Para bayaran ang kanilang mga kasalanan. Well, the Bible is telling us, ang sabi ng Panginoon, ang lahat ay binayaran niya na. Sabi niya ay paid it all. Nung siya po ay bago mamatay sa cross, sabi niya, it is finished. Natupad na lahat. Ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan ay kanyang dinala at kanyang binayaran. Remember the words of John the Baptist. Sabi ni John the Baptist doon sa mga nakikinig sa kanya, sabi niya, behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Tingnan ninyo yung kordero ng Diyos na siyang mag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. And that includes all our sins. So ang atin pong mga kasalanan, mga kapatid, ay bayad na po. Ang kailangan lamang po natin ay tanggapin yung kabayaran ng kasalanan na yon, and that is our Lord Jesus Christ. So in the moment that we accept the Lord Jesus Christ, we have already granted full amnesty. Di ba? Yung napaka sarap sa isang mananampalataya, yung panahon na maunawaan natin na tayo po ay pinatawad na at hindi mo na dapat alalahanin pa yung lahat ng iyong mga nagawang kasalanan. So, kung meron pa sa atin na merong mga guilt sa ating puso, dapat po tanggalin natin yan. Because guilt must have no room in our heart. Instead, yung puso natin dapat ay mapuno ito ng pagpapasalamat, ng pagpupuri, mapuno ito ng kasiyahan sa Panginoon. Hindi dapat nagkakaroon diyan ng guilt because that guilt was caused by sin. Amen? But the Lord has forgiven all our sins. So bakit meron pa rin tayong guilt? Di ba dapat wala na yung guilt na yon? Sapagkat lahat yan ay binayaran na ng ating Panginoon. But ang isang pinakamahalagang bagay na dapat nating matutunan sa parable na ito ng ating Panginoon. Pagkatapos na ito pong servant na ito ay pinatawad ng Panginoon, meron din po siyang isang servant o fellow servant na nagkautang sa kanya. Ang utang sa kanya naman is only a 100, ilan lang yun? In verse 28, but the same servant went out and found one of his fellow servants which owed him 100 pence. 100 pence is only a 100 denarii. It's not a talent. Remember, 1 talent is equivalent to 6,000 denarii. So ito po yung 100 denarii is too small compared with 10,000 talents of gold. Naunawan po natin,
100 lang po ito. 100 days of labor lang yan. So ito po yung servant ay pipilitin niyang magtrabaho ng walang bayad sa loob lamang ng mahigit 3 buwan. Or more than that, na walang pahinga, no? Yun lang ang kaya. Pero imbis na patawarin niya, imbis na bigyan niya ng pagkakataon makapagbayad, he insists his right as a creditor na dapat bayaran mo na. Ngayon na din. Hindi siya nagbigay ng palugit. Sinaktan niya, pinakulong niya, which hindi niya naalala na higit pa doon at napakalaki yung kanyang ginawang pagkakautang pero pinatawad ng kanyang Panginoon. Well, this lesson is sometimes a reflection of some of us. Na tayo bilang mga mananampalatayang Kristiyano, sometimes we forget and we do not exercise this law of the kingdom. Na sinasabi ng Panginoon, pinatawad na tayo ng ating pagkakasala. Pero bakit kaya sometimes ay hindi natin kayang patawarin yung mga nagkasala o nagkautang sa atin? It's a malaking question mark sapagkat siguro may mga mananampalatayang hindi pa lumago sa pananampalataya. O may mga mananampalatayang hindi pa naunawaan ng lubos kung ano po talaga yung nararapat bilang isang karakter ng isang mananampalataya. So, the kingdom is composed of citizens. And citizens of the kingdom has their own standard. Remember, sinasabi ng Panginoon, we are not of this world. We must not conform with the standard of the world. Ang standard po na meron ng isang mananampalataya as citizen of the kingdom is different from the standard of the worldly kingdom. Amen? Kaya nga, minsan nagkakaroon ng conflict kasi parang pinipilit ng mga mananampalataya na itugma yung sarili niyang standard doon sa standard sa labas. Which is hindi dapat kasi nga sabi ng Panginoon, hindi tayo taga rito and we are not of this world and we will not adopt the standard of this world in so many things. Sa pagkadami-dami na itinuro ng Panginoon, isa lang po ito, yung pagpapatawad. Isa sa standard na sinasabi ng Panginoon. Ang isa po mga kapatid, na tinuturo sa atin ng Panginoon. Remember the Lord's Prayer, no? Ano sabi ng Panginoon in the Lord's Prayer? Pray in this manner. When you pray, pray in this manner. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, it will be done on earth as it is in heaven. Okay? Sabi niya, give us this day our daily bread. And ano sabi sa sunod na mga talata? Sabi niya, and forgive us our trespasses or forgive us our debts. In Matthew chapter 6 verse 12, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Kung malinaw na binigyan ng diin ng Panginoon sa Lord's Prayer, sabi niya, patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang, sa aming pagkakasala, kagaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkautang o nagkasala sa amin. Amen po? Hindi po ba malinaw po yun yung passage na sinasabi ng Panginoon na every time na humingi tayo ng tawad sa Panginoon, una, kasabay natin na inaalala na sinasabi natin na kagaya po na pinapatawad din po namin yung mga nagkasala sa amin. Hindi po tayo pwedeng humingi ng tawad sa Panginoon na we are not willing to forgive others. Kaya our duty also is to forgive each other. Hindi lang po yung tayo ay pinatawad ng Panginoon, kundi tayo din ay dapat na magpatawad. Remember the last point natin, no? Ito po ay paalala, warning ng ating Panginoon, no?
the servant pride and destruction serve as a warning to those unforgiving spirits. Wala pong puwang sa kingdom ng ating Panginoon ang mga tao ang may pusong hindi mapagpatawad. Remember that. All Christians are forgiven and forgiving. Amen? Kapag ikaw po ay hindi marunong magpatawad, hindi ka po citizen ng kingdom. Kaya sabi ng hari doon sa yung una niyang pinatawad, sabi niya, pinakuha niya uli, parusahan yan. Ibigay yan sa tormentor. Para siya po ay parusahan araw at gabi. Hanggat hindi niya nabayaran ang kanyang utang, wag itigil ang pagpaparusa. So this man is not really belong to the kingdom of heaven. So tayo po, sa ating mga ganang sarili, let us have this kind of check up. Let's try to examine ourselves. Kaya kung kumakanta tayo, Lord, prepare me to be a sanctuary. So whenever we prepare ourselves, we do not look on other people, but we look on ourselves and we look on our God. Lord, tingnan mo po yung puso ko, suriin mo po ako. Gawin mo po akong matuwid. Gawin mo po akong banal sa iyo pong harapan. So if there is anything that is wrong with me, forgive me, O Lord, and correct me, as you please. Yun po yung tama, di ba? As a fellow believers and Christians, a citizen of the kingdom of heaven, wala pong puwang doon yung mga taong hindi mapagpatawad. So as our duty, let us cultivate a forgiving spirit. Hindi po tayo natuto agad-agad. Wala pong tao na agad-agad po ay nag-mature sa pananampalataya. As we grow older, the Spirit of God is helping us para po yung heart natin ay unti-unti pong baguhin ang ating pananaw. Na dati ay mabilis tayong magalit sa iba, palagi tayong tumitingin doon sa kamalian ng ibang tao without considering in our story, without considering ourselves. So itong tao, nakikita niya, nagkautang sa kanya, hindi nakapagbayad. Ayaw niyang bigyan ng pagkakataon. Gusto niya singilin. Pero hindi niya naisip, siya ba siningil? Di ba siya rin ay pinatawad? Same with us. Let us cultivate a forgiving, focus on God's forgiveness. Tingnan mo na lang ang ating Panginoon. Marami pong ginawang mali sa Kanya. Marami pong injustices na dinaanan ng ating Panginoon. At the end, ang sabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they know not what they are doing. So, pinatawad pa rin sila ng ating Panginoon. So same thing, Panginoon, patawarin mo po kami kagaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkautang sa amin. In Ephesians chapter 4, verse 32, be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake had forgiven you. In Colossians chapter 3, verse 13, forbearing one another and forgiving one another, if any man have quarrel against any, even as Christ forgive you, so also do ye. So, wala po tayong reason na hindi po magpatawad. But we have all the reason para wag po maging offensive sa ating mga kapatiran. Right? Hindi po tayo dapat, yung ministry natin is ministry of reconciliation, ministry of love, not ministry of offense. Nakakahiya po mga kapatid na ang buhay natin ay nagiging katitisuran ng mga tao pong nasa paligid natin. Na instead, these people will come to God and believe Him with all their heart, tayo po ang naging dahilan kaya yung mga taong ito ay ayaw nang maniwala sa salita ng ating Panginoon.
Sometimes very nakakalungkot po no na shiran yung mga tao na meron silang kakilala na mga kapatiran natin, then they will not readily accept our words because of those people na nakakilala nila. At sana hindi po tayo yun. Sana po, na kapag narinig ng ating kapitbahay ang salita ng Diyos at naiisip tayo, instead sila po ay ma-encourage. Instead sila po ay magkaroon po ng desire na makinig. Oo. Meron akong kakilala na kagaya nyo. Di ba? That really an example to me, inspires me to come before God. Nakikita yung buhay natin as a living example of a disciple of the Lord Jesus Christ. Pangalawa, commit to forget bitterness. Alam mo yung napakahirap sa puso ng isang tao yung to forget. Palagi ang naaalala, kaya nga ang tao kapag nagkamali yung isang tao sa kanya, even yung past pa ng mga sins niya, naungkat po yan palagi. Diba? Hindi po maaaring hindi mag-historical. Ayan na naman. But ang Panginoon, hindi po ito ang kanyang tinuturo at standard. Sinasabi ng Panginoon, when you forgive, you must forget. So, it needs a lot of resolve. Hindi po ito pwedeng hayaan lang, yan mo lang, malilimutan ko rin yan. It takes a resolve. It takes a commitment, mga kapatid. Do we commit ourselves to forget all those things? Even yung mga masasakit po ng mga ginawa sa atin ng ibang tao, mga masakit na alaala, huwag po tayong mamuhay doon sa mga bagay in the past. Kaya nga, sabi ni Apostle Paul, naalala niyo sabi ni Apostle Paul, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Philippians chapter 3 verse 13. So, magiging kahabag-habag ang buhay ng isang tao kapag palagi niyang naiisip yung mga bagay na ginawa sa kanya ng iba. Kaya nga po, iba nagkakaroon ng sakit sa pag-iisip. Diba? Meron na tayo ngayong talagang yung society natin ngayon is very, very concerned about mental health. Kasi nga, karamihan ng mga tao nagkakaroon ng mental illness. At isa po yun sa dahilan ng mental illness kasi nga, hindi kayang palagpasin yung mga bagay. Maliliit na bagay kahit lang doon sa mga traffic violation lang. Minsan mo, tiyan mo, nagkagit-gitan lang sa daan, nagbabarilan na. So, really very, very sad. It is not the standard of the kingdom of heaven. The kingdom of heaven has citizens who are really forgiving spirits. Marunong pong maglimot doon sa mga bagay na nakalipas na. We are always looking forward, hoping for the people to change. Yun po yung iniisip natin na ang tao na ito ay magbabago. Kagaya din natin na tayo ay nagbago. Nagbago ba tayo, kapatid? Yun po tanong natin sa sarili, nagbago ba ako? Ganon din kaya ako nung araw? In my own, I answer it, yes. Ganon din ako nung araw. But God changed me. So if God changed me, maybe I could wait for others to change also. Amen? Nung araw, offender din ako. Nung araw ako ay gumagawa ng mga bagay na nakakasakit ng ibang tao. So, maybe many people also suffer because of me. Kaya nga, inihingi ko na ng tawad sa Panginoon. But the first thing, before I ask forgiveness, is to see to it that I forgive them all.
Ama, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala, kagaya po ng pagpapatawad ko doon sa mga nagkasala sa akin in the past. All of them. Sabi ng Panginoon, when you come into the altar, bringing your gifts and your offerings, pero naalala mo, meron kang tao na nasaktan. Sabi niya, iwanan mo muna yung mga offering mo. Humingi ka muna ng tawa doon sa taong yun. Because it is much more important than your offerings. Offering is useless and worthless without a clean heart. Yun po yung nais ng Panginoon na yung pagka lumapit tayo sa Kanya, meron tayong puso na malinis. Wala pong mga bitterness na naiwan diyan sa loob. Sasamba ka sa Panginoon na merong gladness and merong joyfulness, merong praises, may peace of mind. Hindi ka po sasamba sa Kanya na may kabigatan. Hindi ka po sasamba sa Panginoon na ang dala-dala mo ay yung problema dahil sa kawalan ng pananampalataya, no? Na yung mga pangangailangan natin sa buhay, well, the Lord is always giving us this promise that sabi niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, kapag lumapit tayo sa Panginoon, tanggalin natin yung ganong kabigatan because that things will give us unfaithfulness. Ibig sabihin, wala po tayong pananampalataya. Sapagkat ang may pananampalataya ay hindi po nag-iisip ng ganong mga bagay. Ang pananampalataya po ay palagi po nag-iisip ng positive. Looking upon Jesus. Looking only to Jesus, the author and finisher of our faith. Hindi po siya nag-iisip ng mga bagay na negative, knowing that, sabi sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God. So, why thinking of negative things? Amen? Ayo po yung mga medyo may problema diyan sa pag-iisip, no? May iba hindi na nakakatulog. Kakaroon na ng sleepless night because of so many things. Brother, sister, put your trust in God. Have peace of mind. The peace that passeth all understanding shall keep your heart and your minds. Amen? Ito po yung magpapanatili sa atin na kalmado, mapayapa, always positive. Erase all negative. No? Commit to forget bitterness. Alam mo si Joseph, sabi ni Joseph, in Genesis chapter 41 verse 51, Joseph called the name of the firstborn Manasseh, for God said, He had made me forget all my toil and all my father's house. Lahat po ng ginawa sa kanya, maging ang pagbenta sa kanya ng kanyang mga kapatid, ano yung mga bad memories in the past. Sabi ni Joseph, I forget it all. Now, yung nasa puso lamang ni Joseph is, God had put me in this place for a purpose. And that purpose is for the glory of God. Amen? He understand. Kaya wala na siyang sinisisi. Hindi niya na sinisisi yung kasamaan ng ugali, yung inggit ng mga kapatid niya, o ano pa man. Ang kanyang nasa isip is, this is God's purpose. This is God's will. So that's it. No more bitterness. Commit. And then continue to purge temperance. We must temperate. Sabi sa 1 Corinthians 9:25, every man that striveth for mastery is temperate in all things. Ay, ibig sabihin ng word na temperate, have a calm and patience, mga kapatid. Relax lang.
Marunong kang mag-control sa iyong sarili. So, temperance is self-control. Dapat marunong kang magmamaster mo yung sarili mo bago yung iba. The problem sometimes sa atin, gusto natin i-master yung ibang tao. Diba? Pero hindi natin na-master yung ating sarili. Pinakauna sa lahat, mga kapatid, dapat una nating pasunurin ang ating mga sarili. So, let us forge temperance, long-suffering, patience, temperance, yung mga mainitin ang ulo, i-train natin yung ating sarili na medyo pahabain pa. Na huwag tayo maging reactive. Pag nakarinig ka lang ng konti, umiinit agad yung nagpapanting yung tenga. Ba? Iba na agad yung mo. Sasagot ka kaagad. Stop. Think first, di ba? Magbilang ka muna bago ka magsagot. Teka lang. Stop muna, stop. Kapag ikaw ay galit, stop muna, huwag ka magsalita. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Kasi pag galit ka, nakakapagsalita ka ng mga bagay na hindi tama. Pero kapag ikaw ay kalmado na, makapagsalita ka ng mga bagay na kahit na merong punto, pero malumanay at merong grace. Diba? Always speak with grace. Season with salt. With wisdom. Hindi po yung sagot na bigla-bigla lang, di ba? Hindi mo alam na yung kausap mo ay sulsulero lang. Kapag merong nagsulsul sa'yo, huwag ka agad mag-react. Di ba? Try to investigate. Maybe kapag may kausap ka, huwag ka agad mag-react. Isipin mo na lang, baka may pinagdaanan to. Baka inaway to ng misis niya kagabi, kaya mainit ang ulo, di ba? Hindi ba natin pwedeng palagpasin yon? So, let us try to continue to forge temperance. Pakat yan naman po ay natutunan at nasasanay. As we grow older in our faith, in maturity, in Christian life natin, mga kapatid, tayo po ay mamamaster natin yan at the end. The last is, our destiny is to forsake the things of the world. As a citizen of the kingdom, ultimately, maunawaan natin na yung pinaka-destiny ng isang mananampalataya. Kagaya ni Solomon, naunawaan niya, sabi niya, hear ye the conclusion of the whole matter. To fear God and to do His commandment, for this is the whole duty of a man who trusted God. Ito po yung ating dapat na maunawaan. So, we must be faithful to please God. Let us live our lives for God. Bakit? Kasi nga, naunawaan natin na yung buhay natin, hindi na sa atin. Binili na tayo with a price. Ama ba? In 1 Corinthians chapter 6 verse 19, what? Know ye not that your body is the temple of Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? So naunawaan natin, hindi na pala, ito palang aking katawan, itong buhay ko, hindi na sa akin. In verse 20, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So sa kadami-dami ng utang natin sa ating Panginoon, na kahit ubusin natin yung buhay natin sa paglilingkod, hindi pa rin sapat para tayo ay makabayad. Kagaya po nung tao na nagkautang ng 10,000
talents of gold. Abay, kahit hindi po siya magpahinga, araw-gabi siya po ay maglingkod doon sa hari, isama niya pa yung kanyang buong pamilya sa paglilingkod. Even serving faithfully, still, he cannot pay his debt. Nakuha po natin, kapatid? Ganon din po tayo sa Panginoon. Kahit iubos pa natin ang ating buhay sa paglilingkod, hindi pa rin tayo makabayad sa ating Panginoon. Nevertheless, pinatawad na nga tayo ng Panginoon, so hindi na natin kailangang magbayad. So ngayon, dahil hindi natin kailangang magbayad, pero alalahanin natin, yung buhay natin ay hindi na sa atin. Ito ay pag-aari na ng ating Panginoon. So kung ang buhay natin hindi na sa atin, hindi ba maliit na bagay lamang na dapat tayo ipaglingkod natin ang ating sarili sa Panginoon? Kaya sabi ni Paul, di ba, sa Romans chapter 12, sabi, verse 1, sabi niya, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice. So, yung buhay nating sarili ay gawin nating alay sa Panginoon ang ating sariling buhay. A living sacrifice, holy, acceptable. Holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. So inasahan ng Panginoon na ang atin tong mga buhay ay ipaglilingkod natin sa Panginoon. Nag-get ba natin yung sinasabi ni Paul? Pinamamanhik ko sa iyo mga kapatid na i-present ninyong inyong mga sarili bilang buhay na alay. At bilang buhay na alay, ang inasahan ng Panginoon na i-present mo ang sarili natin na banal. That means we will not wag tayo madumihan, mamantsahan nung kasalanan ng sanlibutan. And acceptable, which is your reasonable service. Sorry, nawala. Sorry po. Kanina pa ba? Nawala. So we must be faithful to please God. Sapagkat ang buhay natin ay hindi na sa atin at nais ng Panginoon na ito po yung buhay natin ay gawin nating paglilingkod sa Kanya, a reasonable service. So it doesn't mean, mga kapatid, na lahat kayo ay mag-resign at mag-full-time sa church. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon, kung whatsoever you do it for the glory of God. Whether kahit na kayo ay kumain, kahit kayo uminom, kahit kayo ay natutulog, do it all for the glory of God. Always remember why we are doing these things. Bakit ko ba ginagawa ito? Is it acceptable before my God? Is it acceptable before my King? Kasi nga, we are no longer our own. We are already bought with a price. So ito pong katawan natin, hindi natin dapat ipagkait sa Panginoon. Hindi natin dapat hindi ibigay sa Kanya. Kasi Kanya naman talaga ito. Hindi na ito sa atin. We have no rights whatsoever. Ganda yung sabi ni Paul sa Galatians 2:20, sabi niya, I am crucified with Christ. Sabi niya, yet I live. Not I, but Christ liveth in me. And the life that I now live in the flesh. Yun yung word eh. The life that I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Itong buhay ko ngayon, itong aking katawan, itong aking laman, ay pinamuhay ko na para sa aking Panginoon na siyang bumili nito at siyang nagbigay nito. The last is, we must forsake the pleasures of the world. Sabi ng 1 John chapter 2, verse 15,
Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Oh. So, what are the pleasures of the world? We do everything for the pleasure of God, not for the pleasure of the world. Ah, hindi naman ibig sabihin po na pag ginawa mo yung kalooban ng Diyos ay maging miserable ang buhay mo. That is not true. In reality, mga kapatid, mas masaya po yung mga tao na ginagawa nila yung kalooban ng Diyos. Ah, because God did not design us to live a miserable life. God wants His people to live life in the fullness. Sabi niya na ang inyong kagalakan ay mapuno. Mapuspos kayo ng kagalakan. That your joy might be full. Amen? Yun po yung desire ng Panginoon sa atin. So, let us always think of these things na yung pong citizen ng kingdom, mga kapatid, yun po yung mga tao na marunong magpatawad, yung mga taong pinatawad. Amen? Yung mga taong ang buhay ay itinilaga na para sa Panginoon. At yung mga tao na hindi po pinapansin yung pleasures ng kamunduhan. Because it is not of God. The love of the Father is not in those people who love the pleasures of the world. Ang love po ng ating Ama ay nandoon po sa mga taong nagpapasakop at nagmamahal sa ating Panginoon. At ang nagmamahal sa Panginoon, ayun din po yung nagmamahal sa mga kapatiran. Ang nagmamahal sa kapatiran, yun din po yung mga naglilingkod sa ating Panginoon. So, at the end, ang sabi ni Peter, we are a chosen generation. We are a holy nation, a peculiar people. We are part of a kingdom, a citizen of a kingdom. And this kingdom will yet to come. Today, this kingdom, yung hari po ay wala pa. Ang hari po ay babalik pa lamang one day. The king will come. And he will reign in a kingdom forever and ever. At tayo po ay kasama sa kingdom na yun. Let us put ourselves na tayo po ay worthy para po sa kingdom na yun. Dapat po ilagay natin sa puso natin yung mga inilagay na batas ng ating Panginoon. The law of the kingdom. Alam po natin that the parable of the Lord Jesus Christ speaks of the law of the kingdom. So without well understanding the parables of the Lord Jesus Christ, we cannot live our lives as a citizen of the kingdom. Kaya nga, kailangan po natin, mga kapatid, pag-aralan natin yung mga parables. No? Kailangan nating unawain yung mga parables. Well, the Holy Spirit of God will teach us ano po yung nais ng Panginoon na ipaunawa sa atin about this dark teachings na ating Panginoon, na ang iba sabi nila, ang hirap naman unawain. Mahirap po sa mga taong walang espiritu ng ating Panginoon. Pero sa mga taong mayroong espiritu ng Diyos, yun po ay malinaw, napakadali, at napakasaya po na maunawaan ang mga bagay po na ito. Sabi niya, that ye should show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light, which in time past were not a people, but are now the people of God, which have not obtained mercy, but now have obtained mercy. As God have mercy on us, let us also be merciful towards others.
Ito po yung nais po na ipaalala ng Panginoon in the parable of the unforgiving servants. Remember, we are also a debtor before God. Before going to God and ask for forgiveness, let us remember to forgive others. Never allow bitterness na kainin po yung ating puso. Ang ating puso may puno ng hatred. Kaya sabi nila, huwag kang magtanim ng galit. Ang itatanim po natin ay pag-ibig. Ang itatanim po natin ay kabutihan ng ating Panginoon. Shall we all stand up, please, as we worship God this morning? Purihin ka, Ama namin Diyos, sa iyo pong kabutihan sa bawat isa po sa amin. O Diyos, sometimes kami po, Panginoon, ay nagkukulang sa iyo pong harapan. Patawad po, Panginoon, sapagkat kung minsan ay nakakalimutan po namin na kami rin, Panginoon, ay una mong pinatawad. Kaya po, ilinangin mo sa puso, kaisipan ng bawat isa sa amin. Tanggalin mo po sa amin yung salitang hatred. Tanggalin mo sa aming salita sa aming mga puso at kaisipan ang salitang offense, Panginoon. Kundi ang ilagay mo, O Diyos, ay pagpapatawad, pag-ibig, pang-unawa, pag-aantay, upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay mabuhay na mayroon pong kapayapaan, mabuhay kami bilang a blessing towards each other. O Lord, if there is any among us that is still struggling today of these weaknesses that we have, we pray, Lord, na ikaw po, Ama, pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ang siya pong tumulong para ma-overcome ng aming mga kapatiran, lalo tigit ang mga nagsisimula pa lamang, Panginoon, o maging yung mga matatagal na hanggang sa ngayon ay hindi pa na-overcome, Panginoon, ang mga bagay na ito. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay magkaroon ng mas malawak na pangunawa towards the differences, Panginoon, namin sa isa't isa. Nawa, mamuhay po kami, Panginoon, na submitting with one another, giving glory to God through everything that we are doing, to everything that we have, Panginoon, ay babalik namin ang papuri at pasalamat sa iyo lang. Ipaglilingkod namin ang aming buhay ayon sa iyo pong purpose, Panginoon, sa bawat isa sa amin. I pray that patuloy mong gamitin ang iglesia po ng Almansa Bible Baptist Church sa pag-abot pa po, Panginoon, ng marami pang mga kaluluwa. Sa aming mga bisita, if there is anyone among us, kaibigan, kapatid, kung hindi mo pa naunawaan hanggang ngayon at hindi mo pa natitiyak kung saan pupunta ang iyong kaluluwa kapag sakali tayo po ay mamamatay, tanggapin mo lamang po si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Siya po ay pagkatiwalaan mo ng buong-buo ng iyong buhay at maniwala ka sa kanyang sinasabi, ang sinumang sumampalataya kay Kristo ay hindi na mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Humingi ng tawad sa Panginoon, patawarin yung mga taong nagkasala sa atin at ipagkatiwala ang buong ang buhay mo sa ating Panginoong Kristo. Sa ating po mga kapatiran, purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng lahat ng ating mga ginagawa. Sa iyo po namin, Panginoon, binabalik ang lahat ng papuri at pasalamat sa umaga po na ito. We pray for each one, for its members of Almansa Bible Baptist Church. We pray for our pastors and our deacons na pumunta po sa lugar po ng Isabela at sa amin pong mga iba pang mga kasamahang mga mananampalataya at kapastoran na right now ay sumasamba sa iyo. O Diyos, ang papuri at pasalamat handog namin sa pangalan lamang banal ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. God bless us all po.